Meron ako dito mga hipon dahil for today's recipe, gagawa naman tayo ng Malaysian food na tinatawag nila na sambal udang. Ang sambal nga pala dito sa Malaysia ay pinaghalong sibuyas, bawang at saka sili. At yung udang naman ay yung prawn or yung hipon. At ang pinakauna ko ang ginawa dito, nagbalat at naghiwa na ako ng sibuyas at bawang at saka nung kamatis. So naghiwa na ako nitong parang pechay para naman syempre may gulay-gulay ng konti. Hiniwa ko lang yan ng maninipis. At dito nga, may nakaredy na ako na sambal. Yan yung ginawa ko nung nakaraan. Sa isang kawali nga ay naglagay ako ng konting butter, ginasa ko na muna yung mga kamatis at saka yung bawang at sibuyas. Ito nga pala yung gagawin kong luto sa kamatis ay dapat ay lutong-luto yan. Naglagay na rin pala ako dito ng konting chili oil para naman syempre ito palang ay maanghang na talaga. So nilagay ko na rin pala yung hiniwa ko dito mga lemongrass. At dito nga sa mga punto na ito, hinalo-halo ko lang ng konti. Mahina lang pala bali yung apoy ko dyan para hindi naman siya masunog. Sobrang bango talaga nito kapag nagigisa ka ng bawang, sibuyas at kamatis. Sobrang bango talaga. Alam mo yun, amoy pa lang talaga nito ay nakakagutom na. Pagkatapos yung medyo okay na nga, medyo luto na, so ilalagay ko na itong mga sambal. Ayan. Ito nga palang sambal na ito ay ginawa ko ito nung nakaraan, pero ngayon ay hindi naman siya ganun kaanghang kasi alam nyo ba kapag yung sili ay pinipirito nyo o matagal nyo niluluto ay nawawala din naman masyado yung pagkaanghang niyan. At dito nga nung kumukulo na, syempre nilagay ko na rin itong mga hipon. Isinabay ko na rin yung green na gulay na hiniwa ko. Ito nga palang ulam na ito ay napakaanghang talaga, kaya naman kung ikaw ay mahilig sa maanghang ay bagay na bagay sa'yo to, kaya naman itry mo ng lutuin, napakasarap talaga nito. At syempre yung ulam na ito ay originally from dito talaga sa Malaysia. Alam nyo ba na ang mga Malay talaga ay napakahilig nila sa maanghang. Naman halos talaga ng pagkain nila dito ay napakaanghang. Kahit ginisang gulay man yan ay naku, may sili talaga nakasama. At alam nyo ba dati ay hindi talaga ako makakain ng maanghang, pero ngayon ay nasanay na talaga ako. Minsan talaga hindi na ako makakain ng walang sili sa aking tabi. Lalo na kapag ang kinakain ko ay mga seafood, isda, or kahit fried chicken man yan, gusto ko talaga ay maanghang. At dito nga ay masasabi ko na medyo tumaas na rin yung tolerance ko pagdating sa pagkain na maanghang na pagkain. So, syempre may mga pagkain din naman ako na ayaw ko ng maanghang. Hindi naman araw-araw ako kumakain ng maanghang kasi masama din naman yun. Mas nakakagana lang talaga kasi kapag maanghang yung kinakain mo. Lalong-lalo na kapag mga seafood, mga isda, or mga piniritong ganyan, masarap talaga yung medyo maanghang ng kaunti. Diba? Tama ba ako? Eto na nga, luto na yung aking sambal na napakabango. So, naglagay na rin pala ako dito sa mangkok para makakain na. Naman yung ulam na ito ay napakaanghang pero napakasarap talaga neto, lalong-lalo na sa umuusok-usok na kanin. Kaya naman eto na, nagkuha na nga ako ng kanin para makakain na. Kain na tayo, kumuha ka na rin ng pagkain mo para masabayan mo akong kumain. Napakasarap talaga nitong ulam na ito. Pero isang piraso na yung kinuha ko kasi napakanghang talaga nito. At eto na nga, syempre kapag may ganito, hindi mawawala talaga ako ng gulay sa gilid. O kain na tayo, gumawa ka na rin nito, itry mo na rin ito. At napakasarap talaga. Ito ay originally from here dito sa Malaysia. Itry mo na.